Ginagawa nga natin to mga idol, ang pagbibilad para mas lumakas yung baga ng mga panlaban natin at nang masanay sila sa initan, dahil di nga natin alam ang magiging weather pagdating ng karera. So what's up mga idol? So muli tayong nagbabalik dito sa ating loft. So for today's video nga mga idol, ay ipapakita ko sa inyo yung mga bago nating hangong YB. So kumuha nga tayo ng isang set ng ring para sa darating na South. So nakaraan nga mga idol, kung naaalala nyo, kumarera nga tayo ng summer. Kaso hindi nga tayo pinalad dahil yung green cell na nilaro natin na unknown line ay di nga umabot ng dulo, dahil first lap nga lang ay nawala na nga ito. At yung kasama naman niya na si Mata ay umabot lang na second lap. Kaya ngayon, ito yung mga bago nating ibon na pangbawi, dahil gumulong nga tayo dahil masyado tayong naging malikot sa sistema. At susubukan nga natin na ibalik yung dati nating sistema nung nag-uumpisa pa lang tayo kay Laitim. Balik nga tayo sa mga bago nating YB. So kung makikita nyo mga idol, napakaganda nga ng mga bago nating ibon na hinango mula sa ating mga breeder. So ayan nga yung mga una nating brinid. Ito nga yung anak ni Vandenbroek at ito namang isa ay anak ni Oldman. At itong tatlo naman ay halos magkakadugo lang din, dahil ito nga ang pula ay kapatid nga ni Mata sa tatay. At yung dalawang blue bar naman ay direktang anak nga ni Mata. So bali magkakadugo na nga sila. At muli nga nating susubukan yung lahi nila, dahil medyo maganda naman yung nilipad ni Mata, dahil sa una ay mataas yung speed niya. Kaso nga lang nagka-problema, nagkasugat siya. At ayun nga, medyo kinapos nga tayo dun. Ayun nga mga idol, kung makikita nyo nga yung ring ng mga YB natin, yung kulay green na ring nga ay ayan yung mga pang south natin. Bali 6 nga sila. Kaso 4 pa lang yung nasusuksukan natin ng pang YB. At kung makikita nyo naman yung isa, ay naka blue ring nga lang siya, dahil baka i-all bird lang natin siya. Dahil nag-alangan nga tayo kung susuksukan ba natin siya o hindi. So may dalawa pa nga tayong naantay, kaya hindi pa talaga sila kompleto. So bali 6 nga silang YB at isang all bird category nga yung ilalaro natin ngayong South. Kailangan na nga natin palakasin tong mga YB natin mga idol, dahil di na naman biro ang liliparin nila sa karera. Dahil nga ang South natin ay mayroong 667 kilometers sa last lap. Halos parang MacArthur na din kung susukatin natin. Kaya pahirapan na naman ang magiging journey natin dito. Kaya sana bigyan tayo ng Diyos ng swerte. Kaya ngayong bata pa lang sila, babatakin na nga natin sila sa paglipad, para sa ganun ay mas lumakas pa sila habang tumatagal. Kaya ngayon, ibibilad na nga natin yung mga YB natin. Ayan, kung makikita nyo, naglagay nga tayo ng screen. Diyan natin sila ilalagay para makita nila yung buong 360 view ng loft natin. So bali, 1 to 2 weeks nga sila dyan, para makabisado nila yung paligid at nang maiwasan natin ang mag-overfly. So habang naka-viewing nga sila dyan, di nga muna natin sila papakainin sa umaga. At sa hapon naman ay tuturuan nga natin sila na pumasok sa trapdoor, para sa ganun pagdating ng karera ay wala tayong maging problema. Dahil tulad sa nangyari nga sa atin nakaraang karera, dahil ayaw nga magsipasok ng mga warrior natin at dun nga tayo naubusan ng oras sa clocking. So parang magiging one time feeding nga tayo sa kanila, dahil hapon nga lang sila kakain pagpapasok na sila sa trapdoor, at nang sa ganon ay matatak sa utak nila na tuwing papasok sila sa trapdoor natin ay may pagkain nga sa loob. Ayun nga, habang nandyan nga sila, lalagyan nga natin sila ng tubig para di sila ma-heat stroke sa sobrang init ng panahon. Baka pag walang tubig ay manigas na lang yung mga warrior natin. Sayang naman kung uulit pa tayo sa umpisa. Ginagawa nga natin to mga idol, ang pagbibilad para mas lumakas yung baga ng mga panlaban natin at nang masanay sila sa initan, dahil di nga natin alam ang magiging weather pagdating ng karera.
So dyan na nga lang sila kahit umulan, para masanay nga sila at ma-immune ang kanilang mga katawan sa init at sa ulan. At ito nga mga idol, kung makikita nyo may YB nga tayo na may depekto yung paa. So ayan nga yung isang daliri niya. Bali na nga dahil nung YB pa lang siya ay namaga nga ito at di nga natin napansin. Di nga natin alam kung mako-consider nga ba tong DQ, pero susubukan pa din natin na ilaro yan mga idol. So ayan, nalipat na nga natin yung mga YB natin. Ngayon naman ay lalagyan na nga natin sila ng painuman. Ayan nga mga idol, lalagyan na nga natin sila ng tubig. So kung makikita nyo, medyo malaki nga yung nilagyan natin, para pwede na din silang makaligo. So double purpose na nga din yan. So ganyan nga lang yung gagawin natin ng ilang weeks bago nga natin sila pakawalan. So ayan, iwanan nga lang muna natin sila dyan sa labas para matuto sila. So yung dalawa nga dyan mga idol ay kaya na nga pumitik dahil medyo magulang na nga sila. Kaya mabuti nang maturuan natin kaagad para iwas overplay sa atin. So baka 2 to 3 months nga yung age nila bago natin sila pakawalan. Para nang sa ganon ay malinaw na nga yung mata nila at alam na nila yung uuwian nila. Yung ibang kasabayan nga ng mga pang south natin ay malalakas na nga lumipad, pero yung sa atin ay tinuturuan pa lang natin. Pero kahit na ganon, kapag malakas ang ibon mo, walang imposible pagdating sa panalo. At samahan natin ang dasal sa Panginoon at ang lahat ay pwedeng mangyari. So ayun nga lang mga idol, ito na nga ang mga bago nating panlaban na aasahan natin sa susunod na karera. Kaya samahan nyo ako magpatuloy sa aking journey sa pag-iibon at sabay-sabay nating makakamit ang panalo. So hanggang dito na lang. Thanks for watching mga idol.